Bigla, isang terorista ang lumitaw sa Kapitolyo ng Haman, isang shopping mall, na nagdulot upang ang pulutong ay lumingon sa kanya. Tinitigan nila siya ng nanlalaki, takot na mga mata. Ano yan? Bakit nandoon iyan? Ang terorista ay nakasuot ng baluti, isang bombang nakatali sa kanyang katawan, ang kanyang kamay ay may hawak na detonator, handa nang pindutin ito. Terorista, mabilis na nagkalat ang pulutong sa lahat ng direksyon, sumisigaw sa takot. Bakit mo ito ginagawa? Ano ang ginagawa mo? Takbo! Nanginginig ang kanyang mukha, ang kanyang kamay ay pumipindot sa pindutan ng detonator. Bakit? Ang mata sa likod ng baluti ay namumula, umugang ang bawat salita. Dahil, agad pagkatapos, itinataas niya ang detonator na pinindot niya, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na parang proud, at sumigaw, ito ang gusto ng mga Diyos. Ang pampasabog sa katawan ng terorista ay sumabog. Agad pagkatapos, isang malaking pagsabog ang nangyari sa gitna, na sinundan ng mga takot na sigaw. Isang babae ang yamakap sa kanyang anak at tumakbo. Ang dalagita ay kumapit sa kanyang ina at sumigaw, Nanay. Inalaw siya, Lily, pigilin mo ang hininga mo, sweetie. Ngunit nagpumiglas ang dalagita, hinahawakan ang kanyang braso, niyakap lang niya ang kanyang anak, ipininikit ang kanyang mga mata, at nanginginig sa takot. Hindi, mahal kita, Lily, mahal kita, mahal kita. Isang alon ng gas ang kumalat sa lahat ng dako. Ang mag-ina ay pumiga ang kanilang mga mata ng sarado. Pagkatapos ay tumingin sila sa isa't isa sa pagtataka. Ang mga tao sa paligid ay tila naunawaan din ang isang bagay at binuksan ang kanilang mga mata upang lumingon. Nalanghap ko ang nakakalason na gas, ngunit wala akong nararamdaman na sakit. Bakit? Sa ibaba, isang lalaki ang nakahiga sa lupa sa sakit, umuubo. Lumingon ang ina upang tingnan siya. Ibinaba ng ina ang kanyang anak at lumingon upang maglakad patungo sa terorista na nakahiga sa lupa, humihingal. Alang ba, humihingal siya. At ang mukha ng babae ay nagpakita rin ng kaunting pag-aalala. Hoy! Ang katawan ng demonyo ay sumabog sa isang daloy ng enerhiya. Ang kanyang mga ngipin ay nakakuyom sa galit habang nanunumpa. Damn it! Nasira ang ilusyon. Nabigla ang ina nang makita ito. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Isang demonyo. Kinuyam din ng demonyo ang kanyang mga ngipin at napansin siya. Sak! Natuklasan ako. Sunod. Sumugod siya ng may matalas na mga kuko. Kailangan kang mamatay. Yamakap ang babae sa kanyang anak, ipininikit ang kanyang mga mata, at tumakbo, sumisigaw ng walang tigil. Bigla, isang suntok ang tumama ng diretsyo sa mukha ng demonyo, napatulala siya. Isang demonyo. Sinaksak siya ng sundalo, at nahulog siya sa lupa. Pagkatapos noon, inialis niya ang lahat ng mga bomba ng terorista sa kanyang katawan at sinabi sa mag-ina, pakiusap, umalis kayo dito kaagad. Tiningnan din nila siya sa pagtataka. Salamat, nag-isip ang babae, hindi ba't ito ang terorista mula kanina? Sa tabi nila, isang sundalo ang lumapit at nagkomento, nalanghap niya ang banal na gas at nakaligtas pa rin. Kailangan siyang isang mataas na antas ng demonyo. Lumingon din ang babae. Sa harap niya ay isang hukbo ng mga bakal na nakabaluting night warriors na sumusulong ng may dakilang espiritu. Ang Military Command Center. Isang tuloy-tuloy na daloy ng mga notification ang umalangaw sa kanyang mga tainga, ngunit kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at patuloy na tumatakbo sa takot. Isang armadong grupo ang nakikipaglaban sa mga demonyo. Sino sila? Ano? Ang teroristang may sala. Nagmura siya sa kanyang puso. Damn it! Mamamatay tayo ng ganito. Lahat ay nasa kaguluhan. Ang buong lungsod ay nasa panik dahil sa gas attack at ang paglitaw ng mga demonyo. Ang banquet hall kung saan tinanggap ang mga panauhin ay kontrolado ng terorista. Nakatayo si Hammond Cook sa harap ng elevator, balisang pumipindot sa pindutan. Damn it! Saan nanggaling ang Holy Grail Night na iyon? Maaari bang natuklasan nila ang pagkakakilanlan ko? Pagkatapos ay pumasok siya sa elevator at balisang pinindot ang close button, ang kanyang kamay ay pumipindot sa communication device sa kanyang tainga. Sir, ano ang dapat kong gawin? Dapat ba akong magtanggol ng mga demonyo? Sumagot si Hammond Cook sa tao sa kabilang panig, ang terorista. Harapin mo muna sila. Ang kabilang panig ay hindi nakaintindi at nagtatanong muli, ano ang ibig mong sabihin, sir? Mas mahalaga,
nasaan ka ngayon? Apurang inutusan niya. Sinabi ko sa iyo na pigilan sila. Kailangan kong iligtas si Vene. Bigla, isang kamay ang humawak sa pinto ng elevator. Natarante si Hem and Cook. Sunod, humawak ang isa pang kamay sa kabilang panig ng pinto ng elevator. Ang kanyang mukha ay sobrang takot na wala na siyang dugo at sumigaw siya. Ang mukha ni Vulcan ay parang isang demonyo. Ang kanyang dalawang braso ay pilit na binuksan ang mga pinto ng elevator at sumilip sa loob. Ngumiti siya ng baliw. Nahanap kita. Natakot si Hammond Cook. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pawis. Vulcanus. Hinawakan ng kanyang kamay ang mukha ni Hammond Cook, na nagdulot upang siya ay sumigaw sa sakit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang baliw na kislap habang ibinagsak niya ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay umugang sa bawat salita. Walang sino man ang maaaring makatakas sa kamatayan. Ngunit sa gabi, isang sigaw ang umalangaw at pagkatapos ay katahimikan. Ang plano ni Leon at ang pagkilos ng mga knights. Samantala, may hawak na panulat si Leon, gumuguhit ng isang demonyo sa whiteboard, ang kanyang mga ekspresyon ay seryoso. May mga demonyong nakahalo sa mga panauhin. Itinaas ni Harry ang kanyang kamay at nagtatanong, kaya, ano ang dapat nating gawin? Tiningnan niya sila at nagpaliwanag, simple. Tingnan kung sila ay demonyo at pagkatapos ay sirain sila. Ikinross ni Leon ang kanyang mga braso at tiningnan ang mga bata, si Soho at Harry. Sila ay nakatali ng mga kadena at walang pinsala, kaya harapin lang sila ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba iyon mas madali kaysa kumuha ng pera sa kalye? Nag-aatubili rin si Soho at tiningnan siya. Well, totoo yan, pero bago siya matapos, binuksan ni Leon ang panulat sa kanyang kamay at nagpaalala sa kanila. Lahat, hanapin ang inyong sariling paraan. Ngayon, magpapasya ako sa mga group tasks. Ang kanyang mukha ay kalmado habang idinagdag niya. Sina An Soho at Ji Hyuk ay magkasama. Ang dalawa ay tumingin kay Harry na nag-aalala. Inanunsyo niya, si Han Harry, ngayon ay maaari kang kumilos ng mag-isa. Kinuyam niya ang kanyang kamao sa pagdududa. Talaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa kabilang panig. Commander ng mga Knights, John Soyen, protektahan ang Reyna. Sumagot din siya, seryoso, naiintindihan, Panginoon. Ngumiti si Peaches sa likod niya sa pag-aproba. Sa wakas, lumingon siya kay Yungshin at inutusan, para sa iyo, maghintay ng mga utos sa koridor. Asterisk magalang siyang yumukod. Sa utos ninyo, ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Kumunot ang noo niya, naalala ang natitirang mga tao sa organisasyon habang inilista niya sila. Ang Vice President, ang Commander-in-Chief, at ang Military Police ay aktibo pa rin. Ang Marine Corps ay malaking napariwara at maaaring pakilusan para sa suporta kung kailangan. Hinugot ng kanyang kamay ang kanyang espada mula sa espasyo, ang kanyang mga mata ay napuno ng kasabikan. Kung gayon, mag-umpisa tayo. Sa kabilang panig, ang katawan ng demonyo ay nagsimulang kunin ang kanyang totoong anyo at takot. Hindi, huwag. Ang mga mata ni Ji Hyuk ay napuno ng determinasyon, sumisigaw ang enerhiya sa paligid niya habang sumigaw siya, oo, gawin mo. Pagkatapos ay isang kidlat ang tumama sa katawan ng demonyo, na nagdulot upang siya ay sumigaw sa sakit. Ang kanyang mukha ay nalito rin habang inurong niya ang kanyang kamay. Hoy! Hindi ba't ang taong pinatay mo ay ang French minister? Sa likod niya, ang mga mata ni Soho ay nanlaki sa pagtataka. Kaya, ang ministro ay napariwara rin. Sina Ji Hyuk at Soho ay nakipag-ugnayan upang alisin ang mga demonyo na nakahalo sa mga bihag. Sa kapangyarihan ng kalasag, ang Absolute Shield, itinulak nila ang mga bihag sa tabi at tinapos ang mga demonyo na nakulong sa loob ng kalasag na may kidlat. Sa lupa, ang nakataling demonyo ay nakahiga na humihingal, ang kanyang katawan ay sunog at sumisiklab sa itim na usok. Tumagal ng ilang sandali, ngunit ito ang ligtas na paraan. Agad pagkatapos, ngumiti si Soho at tumingin sa mga takot na tao sa lupa. Huwag kayong mag-alala, ang kidlat ay hindi kayo sasaktan maliban kung kayo ay isang demonyo. Pakiusap, maghintay kayo dito ng matyaga hanggang sa nalinis namin ang lahat. Nag-aatubili sila, opo, sa itaas, lumingon si Ji at nagmamadali. Soho, pumunta tayo sa susunod na silid. Kinumpirma niya, oo,
Ang dalawa ay naglakad pababa sa koridor na may kanilang mga armas, ang kanilang mga mata ay pagod na sumusuri sa kanilang paligid. Ngunit medyo nag-aalala si Soho. May mas maraming matataas na opisyal na nagpanggap bilang mga demonyo kaysa sa akala ko. Magdudulot ba ito ng mga problema sa diplomasya? Sa tabi ni Ji-hyuk, sinabi na namin kay JF na mag-set up ng body cam. Tandaan, kinuha namin silang nagbabago ng live, kaya ayos lang. Bigla, tumingin sila kay Harry, na nakatayo sa harap ng isang pinto. Napagtanto niya, iyan ang aking kapatid. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa kanya at nagulat, Senyor, malinaw na ang koridor. Lumapit din siya, hindi nagtagal. Itinuro ni Harry ang susunod na silid at ngumiti. Sandali lang, hayaan mong harapin ko ang silid na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Ji-hyuk sa pagdududa. Agad pagkatapos, sumilip siya sa loob at binuksan ang pinto ng may ngiti. Excuse me, sa loob, isang boses ng tao ang umalangaw-ngaw. Hunter Hanhari ay dumating upang iligtas kami. Naligtas ako. Bigla, niyakap niya ang kanyang mga braso sa paligid niya at sumigaw, Guardian Fire, dinggin ang aking utos. Sinundan ng apoy at sinunog ang silid. Ang apoy ay sumunod at sinunog ang silid. Sumigaw sa takot ang pulutong, may sunog. Nakatayo rin doon sina Ji-hyuk at Soho, natigilan, damn it. Susunugan mo lang ba ang buong silid? Lumingon pa si Harry, ipinikit ang kanyang mga mata ng mapaglaro, at nagbigay sa kanila ng thumbs up. Sa likod niya, nagliliyab pa rin ang silid. Kumusta iyon? Mabilis, hindi ba? Ang mukha ni Ji-hyuk ay takot pa rin habang pinupuri niya. Perpekto, ang galing. Mula sa malayo, may lumapit sa kanila at pumuri. Sa totoo lang, iyan ay isang simple at epektibong paraan. Ang katawan ni Leon ay nababalutan ng dugo. Inihagis niya ang kanyang coat sa kanyang braso, ang kanyang espada ay nasa kanyang balakang. Nasiyahan, natigilan sila, kamahalan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Malamig sila habang ngumiti siya. Ngunit mas gusto ko pa ring putulin ang mga ulo gamit ang isang espada. Tiningnan siya ng tatlo nang walang masabi at pilit na ngumiti ng walang magawa. Lumapit si Harry nang nagdududa. Kamahalan, magpapatuloy lang ba tayo sa pagpatay ng mga demonyo ng ganito? Tiningnan niya siya ng lito. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang mas mahalaga? Bigla, nauuto siya, iniisip ang isang bagay. Hindi, sobrang magulo dito. Ngunit ang Grand Demon Duke ay kakaibang tahimik. Napagpasyahan niya, paano kung ito ay isang bitag? Kumunat din ang noo niya, iniisip siya. Itinaas ni Leon ang kanyang kamay sa kanyang baba sa pag-aproba. Tama ka. Pagkatapos ay naalala niya ang gusali kung saan siya nagmamaneho ng mga bagay at bamulong. Ang mga nagmumula sa mundo ng kaligayahan at korupsyon ay mahilig din sa mga walang kabuluhan na pagsasabuatan na ito. Katulad ng mga nagmumula sa mundo ng talino at paghahanap. Kung sila ay nagpaplano ng isang bagay, tiyak na target nila ang lugar na ito. Nang marinig iyon, nag-alala rin si Harry. Kung gayon, hindi ba mapanganib? Sa tabi niya, si Ji-hyuk na may dalang sibat sa kanyang balikat, ay tiningnan din siya. Paano kung makasalubong natin ang Grand Duke of Corruption habang gumagala rito? Kumunat ang noo niya at tiningnan ang Demon King na may malamig na ekspresyon, ang kanyang kamay ay bumalik upang maghanda ng isang teknik. Mas mahalaga, tikom ang mabaho mong bibig. Namatay ako upang punutin ka sa mga piraso. Sa panig na ito, si Leon ay nakatayo pa rin doon, nalulunod sa kanyang sariling iniisip. Ang mga nilalang na iyon ay palaging nag-iisip ng pagtakas muna sa isang kritikal na sandali. Baka nagpadala sila ng isang kapalit o isang ilusyon upang guluhin tayo. Ngunit walang nagbabago sa katotohanan na ang walang hiyang iyon ay isa pa ring Grand Demon Duke. Ang tatlong iba pa ay tiningnan siya ng maingat. Ngunit kumunat ang noo niya, ang kanyang mga mata ay malamig habang inaanunsyo niya ng pasulpot-sulpot, kung makasalubong mo sila, tandaan na mag-ulat sa akin agad. Ang labanan ni Peaches at Leon kay Ki. Sa panig ni So-yen at Peaches, sa harap nila, isang figure na naglalabas ng isang madilim na aura ang nakaupo sa isang tambak ng mga bangkay. Ang Demon King ay ngumisi, inilalabas ang kanyang mga ngipin at tiningnan sila, bumubulong. Sa wakas, dumating na ang araw. Reyna, nang makita siya, kinagat niya ang kanyang labi, ang kanyang mukha ay tumigas sa pagkainis.
Agad pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay at inutusan, "So Yen, atake." Sa tabi niya, ang mukha ni So Yen ay dumilim din habang hinugot niya ang kanyang armas mula sa espasyo. Naghanda, tumalon siya at sumugod pasulong. Umikot siya sa hangin. Ang kanyang espada ay nakatutok ng diretsyo sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti. Iyan ang banal na kapangyarihan ng Diyos ng paghihiganti. Napakagulong kapangyarihan. Ang kamay ng Demon King ay bahagyang sumipa at hinaranggan ang kanyang atake. Sa ibabaw ng kanyang ulo, isang magic circle ang ipinatawag. Ang mga mata ni Peaches ay napuno ng kalamigan, hinanakit, at pagkasuklam habang kinuyam niya ang kanyang mga ngipin. "Mamatay ka." Asterisk ang mga magic circle ay lumitaw ng siksik at patuloy na nagpaputok ng mga salvage ng mga bala, nagpapadilim sa paligid. Pagkatapos ng barrage, usok at alikabok lang ang nanatili sa paligid ng espasyo. Ligtas ding umurong si So Yen at tumayo sa tabi ni Peaches. Sa loob ng usok, ang Demon King ay nakangiti pa rin ng misteryoso. Haha, pagkakasala ng mahika sa antas ng isang Gemoncer ng walang catalyst. At napakabilis din. Sa likod niya ay isang kakaibang demonyo na may maraming mata at bibig na naglalabas ng kanyang mabangis na ngipin. Ang mahika na ito ay tunay na karapat-dapat sa karunungan at paghahanap. Ikaw ay kahanga-hanga tulad ng dati, reyna ng mga mages. Pagkatapos ay tiningnan din niya siya at tinukso. Kung ikaw ay nahulog at naging Panginoon ng kaligayahan, maaari kang naging isang dakilang mage, lampas pa kay Car-Ale. Sa panig na ito, tiningnan siya ni Peaches ng may paghamak at tumanggi. Wala akong interes sa kataasan ng isang maruming demonyo. Sa panig na ito, siya at ang kanyang halimaw ay nakangiti rin sa kasiyahan, nakatingin sa kanya at nagpapaalala sa kanya. Malamang ay minaliit mo ako. Sa tingin mo, ang isang nahulog na reyna at ilang kalahating sinanay na knights ay maaaring labanan ako. Nang marinig iyon, mahina lang siyang ngumiti. Sa likod nila, sumugod si Leon pasulong na may kanyang banal na espada, tumutubo ang mga banal na pakpak mula sa kanyang katawan habang sinasaksak niya siya mula sa likod. Ngunit ang hari ay nahuli ng walang babala at natigilan. Nagpaalala siya, "Sinabi ko bang kami lang ang dalawa laban sa iyo?" Sumigaw siya, kasama ang saksak ng espada. Isang dilaw na liwanag ang kumislap sa sahig. Sa huling pagkakataon, hawak ni Tai Lion ang mga renda. Ang kanyang espada ay nakabaon pa rin pababa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit habang tiningnan niya siya. Sumakay siya sa isang puting kabayo. Ang kanyang espada ay bumaon ng diretsyo pababa sa katawan ng Demon King mula sa likod. Bumagsak siya sa lupa, dumuran ng dugo. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang dalawang iba pa. "Ayos ba kayong dalawa?" Mahinang sinabi ni Peaches. "Salamat sa iyo. Ayos kami." Sa ibaba, isang marahas na ubo ang nagdulot upang tumingin siya pababa. Lumingon siya upang tingnan siya. "Leo, walang hiya ka." Tumingin ang puting kabayo pababa at galit na sinumpa siya. "Tumahimik ka, walang hiya. Naglakas loob kang buksan ang maruming bibig na iyan at tawagin ang pangalan ko." Nang makita ito, ngumiti lang ang Demon King at pumuri. "Kaya, nahulaan mo na naghihintay ako sa Grand Banquet Hall. Tulad ng inaasahan sa War King." Galit siyang nakatingin sa kanya. "Palagi yan nasa data ko. Sa tingin mo ba ang isang ipis na nagtatago ng kanyang ulo ay hindi na ipis?" Pilit siyang ngumiti, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. "Nakikita ko. Hinulaan mo ang lahat." Tinitigan niya siya ng matindi. Ang Demon King ay bumubulong pa rin. Kung gayon, ang kanyang kamay ay umabot patungo kay Peaches. Sa tabi ni So Yen, hawak niya ang kanyang espada ng pagod. "Dapat alam mo rin ang tungkol dito." Hawak niya ang kanyang espada at kinuyam ang kanyang mga ngipin sa galit. Isang boses ang nagpaalala sa kanya. "Leon, tigilan mo yan." Ang kanyang mukha ay mayabang habang ngumiti siya. Sumabog. Crystallization of corruption. Isang hadlang ang pumapalibot sa gusali. Ang katawan ni Peaches ay nagsimula ring umapaw sa madilim na enerhiya mula sa kanyang puso. Isang malaking energy ball ang inilunsad sa kalangitan. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa itaas. Isang demonyo ang humawak sa sombrero sa kanyang ulo. Nagdududa, nagsimula na ba iyan? Ang tatlong demonyo na laki ay nakatayo doon, nakatingin sa isa't isa. Naglalabas ng masamang enerhiya, hayaan silang lahat ay mamatay.
Kasalanan ni Ki na mag-ingat. Dapat niyang nalaman na ang balita ay nakalik ng traidor na general na iyon. Malamang nakita niya iyon bilang isang katanggap-tanggap na pagkawala. Ang may dalawang sungay na may hawak na tungkod ay kinumpirma. Kami ay nagkalat pagkatapos ng labanan na iyon. Pagkatapos ay nagsimula silang mabaliw, naglalabas ng masamang enerhiya at bumubulong. Ang 100 tao ng plano ay nabigo, ngunit dito kailangan nating makamit ang mga resulta. Oo, kaalaman at paghahanap. Hindi ko gustong mawala ang mga walang hiya na iyon. Agad pagkatapos, ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago, ang kanyang bibig ay nakangiti sa kasabikan. Gayunpaman, kailangan nating ihiwalay si Leon dito. I activate ang Divine Domain, ang templo ng kaligayahan at korupsyon. Isang malaking vortex ang lumitaw sa paligid nila, umaagos ang mga daloy ng enerhiya. Umugang ang mga lalaking mahaba ang buhok, nagpapatawag, lumabas. Aking hukbo. Sa harap nila ay lumitaw ang isang maliwanag na liwanag na nagpatawag sa tarangkahan ng mundo ng demonyo. Agad pagkatapos, ang espasyo ay napunit na may isang malaking hiwa. Mabilis na umalis ang mga demonyo mula sa dugong pulang tarangkahan.